mapagpalang umaga po sa bawat isa na makikiisa sa akin sa umagang ito ng pag-aaral po ng salita ng ating Diyos. At ito pong devotion na ito ay nagmumula po sa District 6 sa pamumuno po ng Pastora Cheryl Manansala, at ako po ay taga Door of Faith La Mesa sa pamumuno naman po ng aking pastora na si Pastora Christy Casunura. At mapagpalang umaga po muli sa bawat isa, at sa ating pong pagpapasimula ng gawain ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Ang sabi po dun sa awitin natin, dinggin nyo ang dalangin ko, nais kong mapalapit sa inyo. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay magpasimula na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinapupurihan ka namin, sinasamba, tinadakila ng iyong salita, Panginoon, ang patuloy naming kanlungan, Lord God. Ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Tayo po ay umawit. Dinggin mo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa iyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa iyo. Minsan pa po, dinggin mo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa iyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa iyo. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, o aking Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa iyo. Naway gamitin mo ang aking buhay para sa kaluwalhatian mo. Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ako ayon sa nais mo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinapupurihan ka namin, sinasamba at tinadakila. Panginoon, tunay nga po na kayo po ang aming Panginoon, ang aming Diyos, dapat ng paglingkuran. Hallelujah, Panginoon, tulungan niyo nga po kami sa aming pong buhay paglilingkod, Lord God. Hayaan niyo po na magawa po namin yung pinakamabuti at pinakamainam na pagpupuri para sa inyo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa panibagong araw na kami po ay nandito upang mag-aral ng iyong salita. Patuloy niyo nga po kaming gabayan, Panginoon, hindi lamang po sa mga oras na ito, Lord God, kundi sa mga susunod pa po na oras ng aming mga buhay, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa bawat minuto, segundo ng aming mga buhay, kami po ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa pag-aaralan po naming salita sa umagang ito, hayaan niyo po na ito pong maririnig namin na salita ninyo, Panginoon, ay hindi lang po marinig ng aming
mga tainga, Panginoon, kundi tumimo rin po ito sa aming puso't isipan at hayaan nyo, Lord God, na ito po ay maisabuhay namin, Panginoon, at magkaroon po talaga ng pagkilos sa aming mga buhay, Lord God. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at sa akin po na iyong lingkod na gagamitin. Tago niyo po ako sa inyong likuran at gawin niyo po akong tungtungan ng inyong mga banal na paa upang ang akin pong masabi, Panginoon, at kayo lamang po ang makita, Panginoon, sa akin pong sasabihin, Lord God, ay hayaan niyo po na makita po nila iyong kalooban mo, Panginoon, at kayo po yung magsalita sa umagang ito, Panginoon. Sa bawat isa po na makikinig, hayaan niyo po, Lord God, na matanggap po namin ng buong buo ang iyong mensahe sa umagang ito. Sa inyo po namin binibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Pagpalang umaga po sa bawat isa at tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may mga tangang Biblia ay makapagbukas po kayo sa aklat po ng Mika, sa Micah 4:4 at sa Micas 4:4 po. At ito po ay maikling verse lang po, pero ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Ulitin ko po sa aklat po ng Mika, ng Mikas 4:4. Ang sabi po dito, basahin ko po muna sa Tagalog. Sa halip, bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila, sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At sa English naman po, sabi po dito, everyone will sit under their own vine and under their own fig tree, and no one will make them afraid, for the Lord Almighty has spoken. Ayan po. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa takot, or nakikita po natin ngayon sa ating pong screen yung title po ng pag-aaralan natin ngayon. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay sabi po dito, Living in Fear is not living at all. Ayan po. Pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa takot na nararamdaman po natin bilang mga tao nga po. At sabi po dito, ano po bang ibig sabihin po ng fear or ng takot, ng pagkatakot? At sabi po dito, fear is being afraid of something you can and can't see. Ayun po, yun po yung sabi sa kung ano daw pong ibig sabihin ng fear. Hindi lang po siya tungkol sa bagay na nakikita natin, pati maging po sa mga bagay na hindi natin nakikita. Di ba po, at ganun po tayo pag natatakot. At lalo na po ng mga bata po tayo, na tayo po ay takot sa dilim, takot po tayo sa mga bagay na nakikita natin, na akala po natin yung nakakatakot lang po ay yung tungkol po sa nung bata po tayo, akala po natin yung mga nakakatakot lang po na bagay ay yung tungkol po sa mga bagay na hindi natin nakikita or yung mga bagay na akala natin nasa ilalim ng ating mga kama. Pero habang tayo po ay tumatanda ay nalalaman po natin or mas naunawaan po natin na hindi po pala yun yung nakakatakot, kundi mas nakakatakot pa po yung ibang nakikita po natin sa mundo. At sabi nga po dito na ang ibig sabihin po ng fear is being afraid of something you can and can't see. At yung isa naman po na ibig sabihin po ng pagkatakot ay ito daw po yung emotion na nararamdaman natin dahil naniniwala po tayo na yung isang bagay or yung isang tao ay magkokos sa atin or magbibigay sa atin ng rason para tayo ay masaktan or tayo ay mapahamak. Yun daw po yung fear, ibig sabihin po ng fear. At ngayon po, na tuwing tayo po ay makakarinig po ng bagay tungkol po sa fear or pagkatakot, ano po yung, di ba po marami po tayong nalalaman or na iisip na verse tungkol po sa pagkatakot dahil alam naman po natin na, or ano po, alam naman po natin na sa Bible po, ang sinabi po ng 365 times or nabanggit po siya ng 365 na beses sa Bible ay yung phrase po na do not be afraid or wag kang matakot. Yun po yung nabanggit ng paulit-ulit sa Biblia po. At ibig sabihin po nun, kumbaga parang equivalent po siya ng isang buong taon na araw-araw kailangan nating maalala na huwag tayong matakot dahil marami naman po tayong verse na alam katulad po ng Joshua 1:9 or ng iba pa pong verse na marami pong sinabi ang Panginoon tungkol po sa huwag daw po tayong matakot. At ngayon po, ang gagamitin po nating verse ay yung
binasa nga po kanina natin na Micah 4:4 nga po, sabi po doon na lahat daw po ng tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ngayon po sa ating pong pag-aaral ay titingnan po natin kung ano ba yung ginagawa ng pagkatakot sa ating mga buhay. Dahil alam naman po natin na ang pagkakaroon po ng takot ay hindi po magandang emotion or hindi po maganda yung magiging outcome ng ating po mga ginagawa dahil ang fear po ay negative emotion. Although sinabihan po tayo ng Panginoon na although bilang mga lingkod po ng tao, kailangan po nating makaramdam ng pagkatakot, hindi po sa mundo or hindi po sa mga bagay na nakakatakot, kundi magkaroon po tayo ng pagkatakot sa Panginoon. Yun lang po yung dapat nating nararanasan na takot sa buhay natin, yung takot po natin sa ating Panginoon. At yun po at sa atin nga pong mga buhay na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, meron pa rin pong mga times na hindi po natin na pipigilan na wag matakot. Amen po ba? Dahil tayo po ay mga tao lang naman po, hindi po tayo mga robot na hindi po nakakaramdam ng pagkatakot. At ngunit ngayong umaga nga po sa ating pag-aaral, titingnan po natin kung ano po bang ginagawa ng fear or ng takot sa buhay ng isang tao. Dahil alam naman po natin na ang fear nga po ay negative emotion at nakakasira lang po siya ng buhay ng isang tao, lalo na po ng isang Kristiyano. At sabi po dito, meron po tayong 4 na pag-aaralan at sa ating pong 4 na puntos ay magbibigay din po ako ng 4 na character or mga tao sa Biblia na magiging example po natin sa umagang ito. At yung una po nating puntos sa umagang ito, tungkol po sa takot, sabi po dito, fear brings out the worst in us. Ayun po, ibig sabihin po, yung pagkatakot daw po ay nilalabas po yung pinakapangit or yung bagay na hindi maganda sa buhay natin or sa ating pagkatao. Ulitin ko po, sabi po dito, fear brings out the worst in us. Yan po. Ibig sabihin po sa ating pong pamumuhay, pag tayo po ay namuhay sa takot, ang magagawa lang po natin ay hindi maganda or hindi po kaaya-aya or matatalo lang po tayo doon sa mga gagawin natin dahil tayo po ay natatakot. At ang example po natin sa umagang ito tungkol po doon sa una nating puntos ay si Pedro. Yan po. Bakit po si Pedro? Basahin po natin sa aklat po ng Marcos or ng Mateo. Sa Mateo 14, 28 hanggang nakalimutan ko po yung Tagalog. Pero po sa Matthew 14, verse 28 hanggang 30. Ito po yung tagpo na ang Panginoon po ay pinauna niya po yung kanya pong mga lingkod doon po sa barko at siya po ay lumakad sa tubig. At sabi po dito, basahin ko po sa Matthew 14 verse 28 to 30. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin po ninyo ako, sigaw niya. Yun po, si Pedro po ang ating example po doon po sa bagay na sinabi po natin sa una nga po na fear brings out the worst in us. Bakit po si Pedro yung naging example natin? Dahil nakita po natin na si Pedro po ay una, nanampalataya po siya sa Panginoon or parang nakita niya po ang Panginoon na naglalakad dun sa tubig at gusto niya pong maranasan yon. Sabi niya po, Panginoon, kung kayo po yan, ay hayaan niyo po ako na makarating dyan or makapaglakad sa tubig at makapunta sa iyo. At sinabi ng Panginoon, halika, maglakad ka. At nakalakad po si Pedro, amen po ba?
Ibig sabihin po, nagkaroon po siya ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pero nung nakita niya po yung nakapaligid sa kanya, nakita niya po yung tubig, yung alon, or yung nakita po niya na mas malalim yung tubig na nilalakaran nila, natakot siya, nagpanik po siya sa loob niya, at lumubog po siya, amen po ba? At doon niya po naranasan na siya po ay nalulunod. At yun po yung example po natin dahil nakita po natin doon na okay na siya okay na yung simula ng paglalakad niya pero dahil natakot nga siya, ay nawala yung faith niya or nawala yung pinanghahawakan niya na pananampalataya, kaya siya nakapaglakad at kaya siya lumubog. Ibig sabihin po nun, nakita po niya yung bagay na kinatatakutan niya or bagay na hindi naman dapat natatakot siya pero natakot siya dahil nga po nakita niya po na or nawala yung focus niya sa ating Panginoon. At ayun po, sabi po dito sa una nga po, fear brings out the worst in us. Ayun po, dahil alam naman po natin na si Pedro po ay isang lingkod ng ating Panginoon na ginawa niya naman po yung pinakamabuti at pinakamaganda na paglilingkod sa ating Panginoon. Kumbaga nakita po natin na siya po ay lingkod ng Panginoon na hindi naman po hindi po katulad ni Thomas po na isang doubter or isang laging nagdududa sa mga bagay-bagay. Pero nakita po natin na si Pedro po ay meron man po siyang hindi magandang katangian pero nandun po yung paglilingkod niya sa ating Panginoon. At dahil po doon sa kanya pong pagkatakot ay lumubog nga po siya doon sa tubig nga po at napakita niya sa Panginoon na ganun po kaliit yung pananampalataya niya, di ba po? Dahil sinabi po ng Panginoon, tinanong po siya ng Panginoon, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, di ba po? Nakita po natin doon na kahit po gaano kaganda yung ginawa ni Pedro or gaano kabuti yung paglilingkod ni Pedro sa ating Panginoon dahil po doon sa ginawa niya or dahil po doon sa pagkatakot niya doon sa mga bagay na nakapaligid sa kanya ay nga po, hindi po maganda yung nangyari sa kanya. At yung pangalawa po, na ating pong punto, sabi po dito, fear limits our ability. Ulitin ko po, fear limits our ability. Ibig sabihin po, yung pagkatakot daw po ay nagbibigay sa atin ng parang limitasyon or parang maisip yung ibang term. Pero ayun po, yung limitasyon na hindi po natin magawa yung mga bagay na alam naman natin na kaya natin, pero dahil sa takot nga po, hindi natin nagagawa. Ulitin ko po, fear limits our ability. At ang example po natin dito ay si Moises po. Bakit po kaya si Moises? Sabi po dito sa Exodo 4:10-11, sabi po dito, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Yan po, si Moises po ang ating po example po doon sa kung ano daw pong nagagawa ng fear sa isang tao na nagbibigay po ito ng limitasyon sa ating pong mga abilidad or sa ating pong mga kayang gawin. Dahil alam naman po natin na si Moises po ay isang lingkod ng Panginoon na talaga pong naging kagamit-gamit sa ubasan ng Panginoon dito po sa mundo nung siya po ay nabubuhay pa. Pero hindi po siya nagsimula ng talaga po na mataas agad yung faith niya or kaya niya agad gawin lahat or hindi siya nagduda sa Panginoon, kundi nagkaroon po siya ng actually, kung iisipin po natin, hindi naman po talaga nagduda si Moises nung panahon na yon na siya po ay tinawag ng Panginoon. Kung baga po ay mas nagduda po siya doon sa kakayahan niya. Amen po ba? Dahil natakot nga po siya na baka hindi niya magawa ng ayos or ng tama yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Dahil nga po, sabi niya po na nahihirapan daw po siya magsalita or siya po ay utal or hindi po tuwid magsalita. Yun po yung takot ni Moises na baka po hindi po niya magawa yung pinakamabuti sa Panginoon dahil nga po meron po siyang kinatatakutan na
or attitude, or ano ba yung tao, ano pa ba yung ibang term doon? Or yun nga po na hindi nga po siya makapagsalita ng tuwid, at yun po yung naging takot niya na ma-disappoint nga po ang ating Panginoon. Dahil kung isipin naman po natin na hindi naman po siya nagduda nung panahon na yon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon, or hindi po siya nagduda sa Panginoon. Hindi po siya nagduda sa Panginoon mismo, kundi nagduda siya sa sarili niya kung kaya niya bang gawin yung mga bagay na yon. At bakit po siya nagduda na kaya niya bang gawin yung mga bagay na yon? Dahil natakot nga po siya. Natakot po siya dahil alam niya na siya po ay pautal-utal or hindi po makapagsalita ng ayos. At doon po sa sinabi niya pong yun, or sa ginawa pong niyang, sinabi niya pong yun sa Panginoon, nakita po natin na nilimitahan niya po yung sarili niya, or nilimitahan niya yung kaya niyang gawin dahil lang po sa natakot po siya. Although hindi naman po natin pwedeng sabihin na pautal-utal ka lang na hindi mo na kayang gawin, dahil alam, may kanya-kanya nga po tayong takot, or may kanya-kanya po tayo na bagay na talaga po na hindi pa po natin naisusuko, na mga bagay na nagiging insecurity natin or nagiging takot nga po sa ating buhay. At hindi po natin maiwasan magkaroon ng takot, dahil tayo nga po ay mga lingkod, ay mga tao lang po dito sa lupa na lingkod ng ating Panginoon. At yung pangatlo po na puntos natin, sabi po dito, fear can destroy anything in its path. Ulitin ko po, sabi po ito, fear can destroy anything in its path. Ibig sabihin po, yung takot daw po ay lahat po ay masisira niyan yung mga magagandang bagay na nakahain na sa ating daanan or sa pupuntahan po natin. Sino pong example natin sa umagang ito, sa puntos na ito, ay si Adam and si Eve po. Bakit po kaya si Adam at si Eve? Basahin po natin sa Genesis 3 verse 10. Sabi po dito sa Genesis 3 verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ayun po, ito po yung example. Si Adam at si Eve po yung kinuha kong example para po dito sa puntos na ito na fear can destroy anything in its path. Dahil alam naman po natin na si Adam at si Eve po, maganda po yung buhay nila doon sa halamanan ng Eden. Nandun po lahat ng pangangailangan nila, nandun po lahat ng ng mga kailangan nila, lahat po ng kakainin nila, ng kakailanganin nila sa kanila pong pamumuhay, nandun po lahat. Ibig sabihin po, maganda na po yung patutunguhan nila, or maganda na po yung kinabukasan nila. Yun po. Maganda na po yung kinabukasan nila, pero dahil po sa kasalanan nila, di ba nga po, dahil po dun sa kasalanan nila na kinain po nila yung bunga po ng karunungan ng tama at mali, ay nakita po nila na sila po ay hubad. At nung hinanap po sila ng Panginoon, sabi po ng lalaki, or sabi po ni Adan, sabi niya po ay, natakot po kami nang marinig po namin na kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Nakita po natin doon na yun po yung realization ng Panginoon. Nung narinig niya po yung sinabi ni Adan ng Panginoon, ng Panginoon yung sinabi ni Adan, na-realize po ng Panginoon na kinain po nila yung pinagbabawal na bunga po ng ating Diyos. At doon pa lamang po, alam na ng Panginoon kung ano po yung bagay na dapat mawala, or dapat na mawala sa kanila. At yun po yung magandang buhay na nandun po sa Adan, ay sa halamanan nga po ng Eden, dahil pinalayas po sila. Amen po ba? Kaya po makita po natin doon na yung doon po sa punto na iyon ay nawala po lahat ng magandang bagay na binigay sa kanila ng ating Panginoon. At ano po nangyari? Pinalayas po sila at binigyan po ang taong yon, or si Adan at si Eve nga po, ng kaparusahan or mga bagay na mararanasan nila once po na nawala na po sila doon sa hardin nga po ng Eden. At yun po yung pangatlo po natin na puntos at example nga po. Ulitin ko po, fear can destroy anything in its path. Genesis 3:2, si Adan at si Eva po. At yung panghuli po na puntos po natin sa umagang ito, fear brings the feeling of
Fear brings the feeling of uncertainty. Yan po, yung mga takot po sa mga bagay na hindi po natin nakikita or hindi po tayo sure. Ulitin ko po sa pang-apat po na puntos, fear brings the feeling of uncertainty. Yan po. Sino po kayang example natin sa puntos na ito? Ang example po natin sa puntos na ito ay tayo po mismo na mga tao po. Dahil tayo po yung mga tao na puro takot po sa bagay na hindi nga po natin nakikita. Amen nga po, dahil alam po natin na ang ibig sabihin daw po ng takot ay yung or yung fear po ay yung natatakot tayo sa bagay na hindi natin nakikita or nakikita natin. At ayun nga po, yung tayo po bilang mga tao, marami po tayong mga fear or madami po tayong takot na, lalo na po sa mga bagay na, ayun nga po, hindi natin nakikita, ay sa mga uncertainty na lalo na po sa mga kinabukasan natin, yung hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Pero sino nga po bang may hawak ng kinabukasan natin? Di ba po, ang Panginoon lang naman po. So parang sinasabi po sa atin na hindi po dapat tayo matakot. Di ba nga po, paulit-ulit po na binanggit sa Biblia, sa salita ng Panginoon na wag daw po tayong matakot. Kahit anong mangyari, wag tayong matakot dahil ang kasama naman po natin ay ang ating Panginoon. At ang verse po natin dito ay yung pinaka-verse po natin kanina na binasa, yung Mikas 4:4. Basahin ko lang po ulit. Sabi po dito, sa Mikas 4:4, sa halip, bawat tao'y mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila, sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Yun daw po yung dapat nating patuloy na alalahanin, na wala na pong dapat nababagabag sa atin dahil ang Panginoon na po yung bahala sa atin Ang Panginoon na po yung nagsalita. Ang Panginoon na po yung lagi nagpapaalala sa atin na huwag tayong matakot. Kahit gaano pa kagulo yung nangyayari sa mundo, kahit gaano pa parang hindi natin talaga sure kung ano yung mangyayari sa kinabukasan natin, magtiwala tayo sa Panginoon at huwag tayong matakot. Hayaan natin na mawala yung takot sa mga buhay natin. Although, sinabi ko po kanina na hindi naman po talaga maiiwasan yung matakot. Pero kung mabubuhay na lang po tayo sa takot, ay yun po yung hindi maganda or hindi po kinalulugdan ng ating Panginoon. Wala pong masamang matakot sa ating po mga buhay dahil tayo po ay nakakaranas din naman po talaga ng pagkatakot sa mga bagay-bagay at hindi po natin maiwasan to dahil tayo po ay mga tao lamang po na nakakaramdam ng emosyon, ng pagkatakot nga po. Pero bilang mga lingkod po ng Panginoon, hindi po dapat tayo mamuhay sa mga takot po na hindi po dapat tayo makontrol ng takot po sa ating mga buhay. Hindi po dapat yun yung nagko-control sa atin dahil hindi po yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Alam naman po natin yun na hindi po pagkatakot yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kundi bilang mga lingkod po ng ating Panginoon, dapat po meron po tayong lakas ng loob at paglilingkod po sa ating Panginoon. Yung pagtitiwala po natin sa Panginoon na hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan. Yun po yung dapat na manahan sa atin or panghawakan po natin sa ating mga buhay. At ito pong iiwan ko po sa inyo na phrase lang naman po ito or kumbaga parang sentence lang po ito na maging pagpapaalala po sa atin. Sabi po dito, fear is like a fire. If you can't control it, it will consume you. Or sa Tagalog po, ang pagkatakot ay parang apoy. Kung hindi natin ito makokontrol, ay pwede po tayong lamunin nito. Ulitin ko po, sa English po, fear is like a fire. If you can't control it, it will consume you. Ayan po. Yun po yung dapat nating iwasan po. Yun nga po, yung mabuhay po sa takot. Dahil katulad po ng ating pong title sa umagang ito, living in fear is not living at all. Ayun po, wag po nating hayaan na kontrolin po tayo ng pagkatakot. Yung buhay po natin, hayaan po natin na mamuhay po tayo sa pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kalimutan na po natin lahat ng bagay na nagbibigay sa atin ng takot at manampalataya tayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa dahil alam ko po na tayo po mga
tao lamang po na nakakaramdam po ng takot ay nagkaroon din po tayo ng times sa ating mga buhay na tayo po ay natakot na magpasimula na maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Pero dahil po tayo po ay tinulungan ng Panginoon, nandito po tayo ngayon sa umagang ito na nag-aaral po ng salita ng ating Diyos. At maraming salamat po sa bawat isa na nilakaran po ang kanilang pananampalataya sa umagang ito. At maraming salamat po sa Panginoon na patuloy po na nag-iingat sa atin at nagbibigay sa atin ng katatagan ng loob or ng nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob para po magpatuloy po sa ating mga pamumuhay po. At maraming salamat po. Tayo po ay dumako sa pangwakas na panalangin. At kung kayo po ay may mga prayer request, pwede po kayong mag-comment dyan. Hindi ko man po siya mabasa ngayon or hindi ko man po siya masabi ngayong umaga sa closing prayer, pero mababasa ko po siya mamaya pag ako po ay nagbasa ng mga comments para po maisama ko po sa pananalangin, sa personal prayer ko po, at para maisama rin po ng ating mga kapatid sa pananampalataya na nagbabasa po ng comments ngayon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinapupurihan ka namin, sinasamba at dinadakila. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Patuloy kami na nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong umaga, ng panibagong pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, aming Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa bawat araw, sa bawat oras ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Lord God, dahil alam namin na hindi po namin magagawa ang mga bagay na pinapagawa niyo sa amin kung hindi niyo po kami sasamahan, Lord God. Kaya maraming salamat po. Patuloy niyo nga po kaming gabayan sa aming pong buhay paglilingkod. Hayaan niyo po, Panginoon, na yung magawa po namin ay yung pinakamabuti at yung tama lamang po at yung pinapagawa niyo lamang po, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuti, maging pinakamainam, Panginoon, yung paglilingkod namin sa inyo, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay po ng punong-puno, Panginoon, ng pananampalataya sa inyo. Yung mga takot na nararanasan namin, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-overcome ito, Lord God, dahil alam po namin na kung kami lamang po, Lord God, kung hindi po kami hihingi ng tulong sa inyo, ay hindi po namin papagtagumpayan, Panginoon, yung mga takot na nararamdaman namin, Lord God. Kaya maraming salamat po. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami sa pagtulong niyo sa amin, Panginoon, at patuloy na pagtulong niyo po sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, dahil alam po namin na tagumpay na po kami sa aming buhay paglilingkod dahil kasama po namin kayo, Lord God. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at patuloy din po ako nagpapasalamat sa buhay po ng aking mga kapatid sa pananampalataya na patuloy na nakikiisa sa iyong gawain, na patuloy na naglilingkod sa inyo, na nagtatapat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang ingatan. Pagpalain niyo po sila, Lord God. At kung paanong pinagpapala niyo po sila, gawin niyo rin po silang pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanila, Lord God. Ganoon din po sa amin pong mga tagapanguna, Panginoon, kay Pastor Joseph, Panginoon, kay Pastor Joseph Glenn Mazaredo, sa kanya pong asawa, Panginoon, sa kanyang mga anak, Lord God, sa kanya pong mga kapatid, at sa bawat miyembro ng kanyang pamilya, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Lord God. Gamitin niyo po sila sa pinakamabuti at pinakamainam na pagkakagamit, Panginoon. Patuloy po namin silang pinagpapala sa inyong pangalan, Lord God. Wala po kami ibang naisipanalangin para sa kanila, Panginoon, kundi yung pagsama po ninyo sa kanilang mga buhay, Lord God. Lukuban niyo po sila ng inyong banal na dugo, Panginoon. Hindi lamang po sila, Panginoon, maging yung mga nakapaligid sa kanila, Lord God, ang buong sentro, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manahan, Panginoon, sa lugar po na iyon, Lord God. At itinataas ko rin po sa inyo ang aking pong tagapanguna, Panginoon, sa District 6, Lord God, Pastora Cheryl Manansala, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Siya po at ang kanyang mga anak, Lord God, ang kanyang mga apo, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-ingat sa kanila. Lukuban niyo po sila ng inyong banal na dugo, Lord God, at gawin niyo po sila at gamitin niyo po sila sa pinakamainam na pagkakagamit, Lord God. Maging sa amin po mga tagapanguna sa bawat distrito, Panginoon, sa bawat kapastoran, Panginoon, kayo po yung patuloy na mag-ingat sa kanila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng higit pa sa kanilang inaasahan at sa kanilang iniisip, Lord God.
Maraming salamat po sa kanilang buhay na nagiging nagiging tulong sa amin, Panginoon, or nagiging gabay sa amin, Panginoon, sa aming buhay paglilingkod. Maraming salamat po, Panginoon, sa akin pong pastora na si Pastora Christy. Patuloy niyo po siyang gabayan, patuloy niyo po siyang ingatan, at patuloy niyo po siyang pagpalain, maging sa aking mga sa iba pa pong pastor, Panginoon, na nakikiisa sa akin, Panginoon, sa gawaing ito, Lord God, at sa bawat pastor, Panginoon, na inyo pong lingkod, Lord God, gabayan niyo po sila at pagpalain, Panginoon. Wala po kaming ibang nais sa kanilang mga buhay, Panginoon, kundi pagpapala ninyo, Panginoon. At patuloy po namin silang pinagpapala sa inyong pangalan. Lukuban niyo po sila ng inyong banal na dugo, Lord God, at hayaan niyo po na at kayo po yung patuloy na mag-ingat sa kanila. Saan nyo man po sila gawin, ano man po yung ipagawa nyo sa kanila, Lord God. Tulungan nyo po sila, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord God. At patuloy din po kami humihingi, Panginoon, ng iyong pagsama sa aming pong buhay paglilingkod sa aking mga kapatid sa pananampalataya, Lord God. Kayo na po ang bahala sa bawat isa, Lord God. At hayaan nyo po, Panginoon, na yung bawat gagawin namin, Panginoon, ay yung nakakabuti, Panginoon, or yung magbibigay lugod lamang po sa inyong harapan, Lord God. Maraming salamat po dahil alam po namin na ngayon pa lamang po ay tinutugon nyo na po yung aming mga dalangin, Panginoon. Dahil kayo po ay Panginoon na tumutugon ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po namin patuloy na binibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa natatanging para ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Pagpalang umaga po muli sa bawat isa at God bless po sa inyo.